Welcome sa aking YouTube channel! Kung ikaw ay naghahanap ng mga videos na may katuturan o makabuluhang panoorin, nasa tamang channel ka. Inaasahan kong mag-enjoy ka at maraming malalaman o matututunan sa aking worth watching video. Panoorin mo lang mula sa umpisa hanggang sa dulo nito ang video upang ganap mong maunawaan o maintindihan ang mensaheng nais ipahayag ng video na ito sa iyo. Simulan na natin, now na! Narito ang ating tampok na balita at mahalagang impormasyon para sa oras na ito. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang sanaysay na pinamagatang ang nagbabadyang unos at ang hiningang salita. Tinitingnan nito ang isang matinding tensyon, alam nyo, yung pag-iiba ng tingin ng ating kultura sa mga sagradong teksto. Simulan natin dito sa isang, alam nyo, napakalakas na ideya mula sa sanaysay. Isipin nyo ang isang mangangaral, hawak niya yung Biblia, para sa kanya ito isang kayamanan, pero isang kayamanan na nakakasugat. At dito na mismo, di ba? Dito na papasok yung pinaka-core ng usapan. Paano ba nagiging parehong kayamanan at kinatatakutan ang isang sagradong aklat? So, eto na yung malaking tanong, di ba? Anong mangyayari kapag yung kayamanan na to ay bigla na lang ituring na isang banta? Eto mismo yung issue na bubuksan natin. Paano ba nangyayari ang pagbabagong to? Sabi ng author, parang may bagong lamig daw sa hangin ngayon at meron siyang specific na example para ipakita kung paanong nagsisimula ang lahat. Ang tinutukoy niya dito ay yung Bill C-9 sa Canada. Para sa kanya, napakalinaw na senyales nito. Isang tunay na pagbabago sa batas na nagpapakita kung paano dahan-dahang umiiba ang tingin ng mga tao sa, alam nyo, pananalitang galing sa relihiyon. So ano bang ginagawa ng batas na to? Well, ayon sa sanaysay, para daw itong pagtanggal ng isang mahalagang kalasag o shield sa criminal code. Kasi dati, pwede mong idepensa yung mga opinyon mo kung galing sa relihiyosong teksto. Ngayon, dahil wala na yon, mas delikado na para sa mga taong magpahayag ng kanilang paniniwala. Pero teka, hindi lang yan isang isolated na pangyayari ha? Para sa author, ito na yung simula ng tinatawag niyang madulas na daan. Isang delikadong landas na nakikita niya para sa future. At eto na nga yung nakakatakot na progression na sinasabi niya. Magsisimula lang sa isang maliit na pagbabago sa batas, tapos susunod yung pag-iba na ng standard sa mga eskwelahan. Hanggang sa, grabe, yung isang aral galing sa Genesis, banta na ang tingin. At yung isang sermon, itinuturing ng isang aktong malupit. At ito yung paliwanag ng author kung paano to nangyayari. Sabi niya, hindi raw ito nagsisimula sa malaking gulo o karahasan. Nagsisimula daw ito sa isang bagay na mas subtle, yung pagsimangot, yung bahagyang pag-iwas, tuwing may sinasabi ang salita ng Diyos na may bigat at otoridad. Okay, so dito na tayo papasok sa pinakapuso ng argumento. Hindi lang pala ito tungkol sa mga batas, kundi isang, alam nyo, banggaan talaga ng dalawang magkaibang worldview. Tingnan ninyo tong comparison. Sa isang banda, andyan ang diwa ng panahon, isang kultura na ang sentro ay ang sarili, pera at sariling kaligayahan. Sa kabilang banda naman, yung hiningang salita na nagsasabing, teka, hindi sapat ang sarili mo at may mas mataas na kapangyarihan na dapat nating kilalanin. Kaya pala, hindi talaga maiiwasan yung banggaan. Kasi para sa isang kulturang ang Diyos ay ang sarili, yung mensahe ng salita, hindi yan maririnig bilang isang paalala o gabay. Ang dating niyan sa kanila, isang deklarasyon ng giyera. So kung yan ang problema, ano ngayon ang solusyon ayon sa author? Dito na nating titingnan yung tugon na iminumungkahi niya na talagang nakasandal sa kasulatan. At ito yung pinakapundasyon ng solusyon niya, isang talata mula sa 2 Timothy. Pansinin ninyo yung salitang lahat. Ang ibig sabihin niyan, walang parte ng Biblia na dapat itinatapon. Lahat may silbi. Para man yan sa pagtuturo, pagsaway o pagtutuwid. So based diyan, eto na yung mga practical na panawagan niya sa simbahan. Huwag niyong iwasan yung mga parteng mahirap lunupin. Manatili kayong tapat at higit sa lahat, mas piliin ninyo yung malinis na konsensya kesa sa maging sikat o popular. Kumbaga, paninindigan talaga. At eto na, papunta na tayo sa huling punto na, wow, eto yung talagang kakaiba. Isang malaking paradox. Paano nangyari na yung mismong mensaheng kinaiinisan ng mundo ay siya rin palang tanging makakapagligtas dito?
So bakit nga ba ayaw pakinggan? Sabi sa sanaysay, kasi yung ebanghelyo para siyang salamin na masakit tumingin. Ipinapakita niya kasi yung katotohanang lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. At aminin natin, sino bang gustong tumingin sa ganyang salamin, di ba? Pero, heto ang maganda. Hindi dyan nagtatapos yung kwento. Dahil ang layunin pala ayon sa teksto ay hindi lang para ilantad ka. Ang tunay na layunin ay para iligtas ka. Mula sa pagdadiagnose ng problema, lumilipat na tayo sa solusyon. At sino-sino ba ang pwedeng maligtas? Tingnan nyo tong listahan. Walang pinipili, di ba? Mula sa mga kasalanang lantad na lantad hanggang sa mga sekretong kasalanan ng puso, lahat kasama. Ang kailangan lang daw, ayon sa teksto, ay pagsisisi at pananampalataya. At dyan na nga nagbubuo yung buong paradox. Itong salita na to na kinaiinisan ng iba ay siya pa ring may hawak ng nag-iisang mensahe na pwedeng magligtas kahit pa yung mga mismong taong galit na galit dito. Kaya maiiwan tayo sa isang malaking tanong. Posible nga kaya na ang mismong salitang kinamumuhian ng isang buong kultura ang siya palang nag-iisang mensahe na makapagliligtas dito? Maraming salamat sa iyong panonood dito sa News Balita. Ang mga balita at impormasyon na pinapahayag dito ay kinukuha mula sa mga mapagkakatiwalaang sources. Ganun pa man, sinisikap namin na hanggat maaari ay tumpak, tama at hindi fake news. O maling impormasyon ang mga mapapanood ninyo dito sa channel na ito. Inaanyayahan ko kayo na magsagawa din kayo ng sarili niyong pagsusuri, pagsasaliksik, at pag-aaral sa katotohanan at katuwiran ng balita at impormasyon na aking pinahayag sa video na ito. Kung sakaling may napansin kayo dito na sa inyong palagay ay tila may mali o hindi kayo sumasang-ayon o may comment o feedback kayo sa aking mga pinahayag dito, ay malaya kayong ilagay ito sa comment box sa ibaba nitong video. Hinihingi ko ang tulong ninyo upang makapagpatuloy ang aking pagbabahagi ng mga makabuluhan. At may say-say na mga balita at impormasyon ay huwag na po ninyo ipagkait sa akin. Ang inyong pag-subscribe sa channel na ito bilang tanda ng inyong pagsuporta sa akin. Salamat sa iyong tulong at hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat sa iyong panonood! Suportahan mo naman ang aking YouTube channel. Patuloy mong tangkilikin ang aking mga uploaded videos. Huwag mong kalilimutang i-click ang like, share at subscribe buttons. Hanggang sa muli nating pagkikita.